ginagawa nila tayong tanga eh. Ginagawa ho nila tayong mga, alam niyo ho yun, yung anturing sa atin, mga hampas lupa tayong lahat eh. Na tayo nasa ibaba, na wala na po tayo kapag-asa pa. Na hindi, kahit na magreklamo ka, maglupasay ka, wala na, hindi ka na pa nakikinggan eh. Maifif. Bakit naging 51 billion? Ano paliwanag ninyo? Ano mathematics dyan? Ngayon, ipauubaya mo daw sa mga, ang sabi ha, sa desisyon ng mga social worker. Hindi natin minamaliit ang kakayahan at sakripisyo ng ating mga social worker. Pero ang tanong ka kasi ngayon, sino magdedesisyon kung merong hihingi ng tulong pinansyal sa kanilang medical bill? Kasi nga, kung babalikan ko yung akin na iharap sa inyo kahapon na sample ng guarantee letter, di ba? Yung nanggagaling sa mambabatas, may code lang doon na ibibigay mo sa DOH. And that code will give you the benefit kung magkaanong amount na ibinigay sa iyo ng senador o congressman, right? 50,000, 100,000. So, gaya po ng akin ay paliwanag nga kahapon, may mga pasyente pinagsasabihin nung heart patient, kailangan mo ng 800,000. Yung kaibigan natin, kailangan mo ng 700,000 mahigit. So, naku, operahan ako sa puso. Paano kung wala akong 700,000? Ako nalulungkot na babanggitin ito. Humingi ako ng pangumanhin, pero yung kaibigan ko si DJ Richard, yan ang problema niya eh. Namatay siya dahil sa sakit sa puso. Kailangan siya operahan. Pero yung kanyang unang concern, sabi sa akin, pambayad ko, sabi sa akin, brother. Kasi gantong halaga ang pinagpapahanda. Hindi ba? Sa kanya. Eh sabi ko, hindi, huwag mong isipin yung gawa natin ng paraan to, magagawa ng paraan yan. Importante, mailipat ka muna kaagad-agad kasi kailangan kang operahan, sabi nga ng doktor mo. Basically po, kagaya niya. Yun ang kanyang problema. At marami pang iba. Di po ba? Na pag sinintensyahan ka ng doktor mo, itong sakit mo, may lung cancer ka, kailangan ka operahan ka agad sa iyong baga. O, sabihin sa'yo, Dok, mga magkano bang kakailanganin? Yun agad ang tanong mo eh. Kung kakayanin ba ng inyong pamilya? Pag binigyan ka ng gantong halaga, parang sintensya sa'yo eh. Parang kapag hindi mo yan na-produce, hindi ka ma-ooperahan. So ikaw ngayon, kumahog, di ba? Tawag ka ng kaibigan, hanap ka ng koneksyon para makakuha ka ng guarantee letter. Okay, fine. May pakinabang po kahit papaano. Di ba? But they decide magkanong pera ang ibibigay sa'yo. Pera mo. Pera ng bayan. But they decide kung magkano matatanggap mo. Tama? Girl? Tama, silang magdedesisyon. Hindi ba? O sige, wala na raw guarantee letter. Okay, fine. So ngayon sa kapupunta. Ang sabi po ng DOH, bubuin pa rin po yung guidelines. But basically, punta ka doon sa social worker. Okay, so siya ngayon magdidesisyon. Hango saan? Anong kailangan mong dokumento? Kung middle income earner ka, paano? Di po ba? Paano yon? Ano ang hangganan para sabihin ng isang social worker na ikaw, Ginoong Erwin Ocaña, pwede makatanggap ang nanay mo ng 200,000 piso? O sasabihin niya, meron lang po kasi akong level ng maaari kong desisyon. Ang tama? Paano kung ang kailangan ng isang middle income earner ay 1 million? Yun ang kailangan niya. At hindi niya kaya yon. Kasi hindi naman sila mayaman. Middle income lang sila. May kotse, hulugan, may bahay, hulugan, nag-aaral sa kolehiyo, sa pribado, pero nahihirapan. Paano yun? Sabihin ng social worker, punta na po kayo sa taas. Eh di ganun din. It's too complicated at masakit sa dibdib. Kung iisipin natin ang malaliman, mga kapatid, may problema tayo dito po sa sistemang ito. Pero yung problemang yan, mukhang gusto yata ng mga mambabatas. Alam nga naman hindi nila alam yan. Imposible namang hindi nila alam. Pero hindi nila sinusolusyonan. Dahil pag sinulusyonan nila yan at nilagay nila lahat ng pondo sa PhilHealth at binuwag nila yung MaIFIP, paano na sila makakaepal?
Hindi bawal ba? na umepal. Uy, kayo ba'y naniniwala na talagang di na sila makakaepal? Dahil dun sa provision na inilagay po dyan sa 2026 GAA. Matagal naman na silang bawal umepal talaga, di ba? Hindi ba matagal naman na nasusulat, nasasaad sa batas? Ginagawa po ba nila? Hindi rin naman. Alam nyo, muli, ako po yung nagpapasintabi ito po sa ating ganito pong uri ng diskusyon and passion sa isyong ito. Pero, kailan ito maitatama? Di po ba? Sisisihin mo, PhilHealth? Di palitan ang mga namumuno at palitan ng competent. Hindi po ba? Mga kapatid, there's really something wrong. And sorry po, muli ako nagpapasintabi. Sabi nga natin, di ba baby girl, kung maaari lang medyo magpakahinahon tayo sa ating mga salita, sa ating mga gagamitin. Pero talaga naman, baby girl, di po ba? Opo. Mukhang ang numero uno talagang problema po sa bayan na ito, mga kapatid. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gobyerno ng Pilipinas. Think, sinong gaganahan mag-contribute dito sa depektibong style, sa depektibong sistema nito pong Universal Healthcare Law na ito na siyang bumuo sa PhilHealth at siya pong governing law sa PhilHealth? Hindi ba? Napaka-komplikado na naman. Lagi na, parang sa taxation natin, pinaka-komplikado sa buong mundo. Tanungin mo, tayong lahat, sa mga negosyo, pinaka-komplikado. Hindi po ba? They make it so complicated for Filipinos. Ganun talaga. Kumbaga, partner-partner. Komplikado ang gobyerno, komplikadong sistema. Ganun yun. Oo. So we have to simplify government. Para simplify din ang lahat. So, paano natin isi-simplify ang gobyerno? We privatize. Yan! Di na-simplify mo. Tapos, bubuwagin mo na ang kongreso niyan. Para makabawas din tayo siguro ng gastos. Hindi ba? Oo. And then ito nga po, no? Sorry, napunta ako sa PhilHealth. Tama. Kasi nga po, benepisyo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya Kasama yan sa concern sa mga Pilipino. Di ba? Kasama yan. Kasama din sa araw-araw na panalangin. Lord, wag po ako magkakasakit. Ang mahal po magpa-hospital dito. Hindi ka naman din siguro magsasawa sa kakabanggit na sa halip na direktamenteng ponduhan ng Kongreso, ng state, ng estado, ilagay sa NEP, klarong-klaro yung utang ng gobyerno po sa health insurance natin, kung saan-saan dinadala. At ang sinasabi, kasi hindi pa nagagawa ng PhilHealth, kasi ang problema sa PhilHealth, di ayusin ninyo ang... Nakita mo yung katwiran nila even doon sa deliberasyon. Dahil daw ang PhilHealth hindi nagagawa ang kanilang tungkulin. Dahil daw ang PhilHealth may mga pagkukulang. Exactly. Kung ganun po ang inyong logic, kayo po ang kinakailangan buwagin. Kasi hindi nyo nagagawa trabaho nyo My point! Oo. Tama. Di ba? Kaya nagkaroon ng maifip dahil hindi daw epektibo ang PhilHealth sa pagbabayad, sa pag-assure na kanilang matutugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Gusto man po nating maging masyado kahit papaano mapagtimpi sa ating mga salita. Talaga namang... Anak ka ng po! Di ba? Kasi yung logic